sa pinakasikat na Christmas decoration ay ang Advent wreath. Ang bilog na design nito symbolize of the soul and the everlasting life we find in Jesus. Bukod dyan, gawa ito sa evergreen, which is stands for eternity of God. If you would think about it, a Christmas wreath is not just a stylable decorative piece of Christmas because of what it symbolizes. Maaari din po itong forever decoration sa ating mga bahay. Yun lamang po, maligayang Pasko.
Tayo po yung manalangin. Panginoon, kung ako talaga ay dakilang Diyos, tapat na Diyos sa amin. Inibig mo kami, Panginoon, kahit hindi kami harapat dapat. Kaya po, Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na ipinaranas mo sa bawat isa. Panginoon, alam ko sa oras na ito na lahat kami ng mga anak mo ay minamahal mo. Kaya po, Lord, dalangin ko na sa bawat sino mang nakakarinig at nakakapanood nito, dalangin ko na maranasan at maramdaman nila ang pagmamahal mo sa gabi nito. Iparanas mo po ang pagyakap mo, iparanas mo po ang pangungusap mo sa kanila sa oras na ito, Panginoon. Sa bawat yugto ng gawain ng sambang gabi ito, Panginoon. Lahat, Panginoon, na makakarinig ay makita kung gaano kakadaki. Nawa, Panginoon, maunawaan ng bawat isa ang dakila mong pag-ibig sa amin. Kaya po dalangin namin sa lahat ng mangyayari sa oras na ito, Panginoon. Magtagumpay ka sa puso at isipan namin, Panginoon. Ikaw yung manguna. Kung ano man po, Panginoon, ang iniisip na siyang nakakasagabal sa oras na ito para hindi ka namin maunawaan, hindi ka namin maintindihan. Panginoon, huwag niyo pong hayaan ito yung mangyari. Kundi, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tumatak sa espesyal na oras na ito, Panginoon. Nawa maunawaan po namin ang kahalagahan ng sambang gabi nito. Kaya po, Lord, dalangin ko po sa lahat, Panginoon, ng mga yugto. Ikaw po, Panginoon, yung number one. Maraming salamat po, Panginoon, sa napaka-espesyal na gawain na ito na kung saan, Panginoon, ay pinapakilala mo sa amin kung gaano ka kabuting Diyos sa amin. Pinapakita mo po, Panginoon, sa amin kung gaano mo kami kamahal. Ipinaranas mo po sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Kahit po hindi kami karapat-dapat. Pero, Panginoon, sa kabila ng mga yun, patuloy, Panginoon, na ipinaparanas mo itong mahal niya. Kaya po, Panginoon, sa gabi ito, sa anong pong sulok ng mundo nakakarating, Panginoon, ang aming pagpupuri, nawa, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga nakakarinig nito. Sama-sama kami magpuri sa iyo, itaas ang pangalan mo, higit sa lahat. Pasalamatan ka sapagkat ikita kita. Lord, maraming salamat po sa gabi ito. Ano ba po, Panginoon, uri ng balakid, Panginoon, in the name of Jesus, hindi ito mangyayari. Ang dalangin po namin, bawat puso po namin, ikaw ang mayaman. Lord, minsan pa, Panginoon, hanggang sa pinakahuli, Panginoon, ikaw ang kasama natin sa aming mga pagpupuri nito. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mapagpaalang gabi po sa ating lahat. Tayo na po umawit sa Panginoon. Ang sabi po sa Psalms 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Tayo po umawit sa Lord. Praise the Lord, O my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything
Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon, sa Marikina, sa Sariaya at Luisiana. Ako po si Felix Berto G. Mariano o Brother Felix, kung niyo pong tawagin. Ako po ay 54 years old at ngayon ay naninirahan dito sa Binyan, Laguna, at kami po kasama ng aking mag-ina ay nananamba sa Jewels FM Marikina. Ako po ay pinanganak sa bayan ng La Paz, lalawigan ng Tarlac, sa pamilyang may 11 kaming magkakapatid. Ako po ang bunso at namatay sa panganganak sa akin ang aming ina, kung kaya po iba ang naging pagtrato sa akin ng aking mga kapatid. Kung kaya po nung ako ay pinanganak, ang nag-alaga po sa akin ay ang aming mga apo at kung o ang aming mga lolo at lola. Mahirap po ang naging buhay namin dahil lagi pong umaalis sa aming tatay at kahit po sa kanyang pagbalik, wala naman po sandala, kami po talaga ay pinabayaan niya. Madalas po, wala kaming pagkain at talagang hirap na hirap kami. Kung may kakainin man, madalas linugaw yung konting bigas. May pangyayari nga po na dahil sa sawa na kami sa lugaw, sinaing na ng mga kapatid ko yung konting bigas at nang maluto na, sinandukan po ako at ng ate ko na sinundan ko ng tig-konti sa aming plato at yung natira po ay pinagsalu-saluhan na po ng iba kong mga kapatid. Dahil po sa hirap ng buhay, pag nag-edad na po ng 16 o 17 yung aking mga kapatid, hanggang 18, sila po ay nag-aasawa na. Kasi naisip po nila sa pag-aasawa, matatakasan na po nila yung kahirapan ng buhay. Kung kaya po, sa edad po na 14 years old, ako po ay 14 years old pa lang, ako na ang naiwang walang asawa. Kasama nung dalawang matanda na wala din kakayahang magtrabaho, kung kaya ako na rin po ang naghahanap ng aming ikabubuhay. Naranasan ko pong umakyat sa puno ng bayabas upang may mailaman sa aking sikmura. Sabi ko nga po, 14 years old pa lang po ako, nakikitanim na po ako ng palay. Marunong na po akong gumapas ng palay sa pag-aani at nagbubuhat na rin po ako ng palay na inani galing sa gitna ng bukid na hanggang tuhod ko ang putik. Dadalhin sa kalsada para sa bayad na 5 piso kada isang sakong palay na tumitimbang po ng 53 kilos hanggang 58 kilos. Sabi nga po ng mga matatanda na kasama kong naghahakot ng palay, naku, Tutoy, hindi ka na lalaki. Kasi talagang napakabigat po. Ibig ko na pong ibaba pero malulubog po sa putik yung palay. Yung leeg ko po ay talagang lumulubog na yung ulo ko sa balikat ko sa bigat po ng palay. Pero tiniis ko po talaga yun. Naranasan ko pong mag-aral din ng bukid gamit yung makinarya na pang-aral sa loob ng maghapon. Halos wala kang tigil na habol ka ng habol sa makinang nag-aaral ng bukid para may makain po kami ng kasama ng aking mga lolo't lola at para din may mapamasaya ko at pang-tuition sa aking pag-aaral. Hindi po talaga madali kasi napatigil din ako ng 5 taon sa pag-aaral. Ngunit hindi po ako sumuko. Pinilit ko po na makapagpatuloy at sa kabutihan po ng Diyos. Ako po ay nakapagtapos ng civil engineering. Salamat po sa Diyos. Kasabay po ng mga kahirapan na aking naranasan, kahit ako ay bata pa, second year high school pa lang po ako ay naninigarilyo na, nakikipag-inuman, may mga barkada na lahat ay sinusubukan, at maging yung pakikipagrelasyon ay naranasan ko na sa ganong edad. Ngunit nung ako po ay nasa first year college, doon po dumating yung nakilala ko ang ating Panginoon. Nung ako po ay nasa first year college, ako po ay nakapakinig ng isang mensahe sa isang midweek prayer meeting.
At hindi po ako pinatulog ng mensahe na yon tungkol sa Diyos at kung totoong kilala nga ba natin siya. Ang tanong po ng pastor, kilala mo ba yung Diyos na sinasabi mong Diyos mo? At doon sa nilalaman ng mensahe, talagang na-challenge po ako. Hindi po ako pinatahimik ng mensahe yon. Kung kaya binasa ko po ang Biblia from the book of John, buhat Wednesday nung gabing pagka-uwi ko hanggang Saturday night natapos ko po ang 4 gospel book hanggang sa mga aklat ng mga gawa. At nung Sunday na, nag-decide po ako na dumulo sa Sunday service. At ang message po ay salvation. Kung kaya doon ko po tinanggap ang ating Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ay noong August 29, 1987. Doon ko po tinanggap ang ating Panginoon. Hindi po madali ang aking dinaanan. Dahil sabi ko nga po, second year high school pa lang ako, puno na ako ng mga bisyo. Unang-una po, ang inalis sa akin ay talagang yung aking pagbarkada na siyang naging dahilan kaya ako ay natuto sa mga ganong biso. At ang aking mga naging kaibigan na ay yung mga kapatiran sa church. Sa maraming panahon, hindi madali hindi siya overnight. Dumaan ang mga taon, mga araw, unti-unti ang pagbabago ng Diyos sa aking buhay. Ang mga pagsubok dumadating. Taong 1990, ako po ay natigil sa pag-aaral, ngunit hindi po hinayaan ng Panginoon na ako ay manatili sa ganong kalagayan at kahirapan. From 1990, 1995 po, niloob po ng Panginoon na ako ay makapag-aral muli. At habang ako po ay nag-aaral, ako po ay nagamit sa gawain ng Panginoon sa isang campus ministry. Yun po yung Campus Movers for Christ bilang isang cell group leader. Napakabuti po ng Panginoon dahil kahit ako ay nakapag-graduate na, nakapagtrabaho na, at nagkapamilya na kung saan man ako dalhin ng Panginoon, kasama ng aking mag-ina, kami po ay patuloy na naglilingkod sa Kanya bilang Bible study leader. Napakalaking tulong po yung naging training ko do sa nung ako ay nag-aaral. Kalooban po talaga ng Panginoon na dumaan sa ganung proseso. At the same time, yung mga natutunan ko doon sa naging training ground ko yung sa school para ngayon po ay nagagamit na po ako bilang Bible study leader. At yung akin pong may bahay sa Sunday school, siya naman po ang doon naman po siya nagagamit. At yung aming anak na si Eunice kasama ng mga kabataan sa church. Bilang isang pamilya, nalulugod po kami na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po sa Jewels FM Marikina, kasama ng aking mag-ina, ako po ay nagagamit ngayon bilang head ng ating Asering Ministry at patuloy po na handang maglingkod sa Panginoon sa anumang kaparaanan na ibibigay sa amin ng Panginoon through our pastors. Sa lahat po ng aking pinagdaanan, nakita ko po kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Lagi ko pong tinatanong ang aking mga nakakausap, kung ilang taon ka na ba? Alam mo ba na kung gaano na ang iyong edad, ganoon na rin katagal na minamahal ka ng Panginoon. Hindi siya nagkulang, kundi pinagpapala ka niya at iniingatan ka. Ganoon na katagal. Kung kaya ano pa ang aalalahanin mo? Ganun po ako nagkisasala. Ano pa ang aalalahanin natin kahit na magdoble pa, magtripli pa, o ilang ulit pa ng edad kung ikaw ay bata ngayon, ilang ulit pa ng edad, ang panahon na darating sa iyo, ano pang aalalahanin mo sa iyong hinaharap? Siya pa rin yung Diyos na mapagmahal at magmamahal sa iyo. Kaya, napakabuti po ang Diyos. Yun po ang laging sinasabi ko. Ngayon po, ang aming pong family verse, bilang isang pamilya, kami po ay may pinanghahawakan sa salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Habakuk,
Habakkuk chapter 3 verses 17 and 18. Ang sabi po doon sa verse 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flax shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Muli po ang kapurihan ay binabalik namin sa Panginoon, binabalik ko sa ating Panginoon. Magandang gabi po at papuri sa ating Diyos. Maraming salamat po. Tuloy po tayo kumawit sa Panginoon. Alam niyo po ba, sabi dito sa awiting ito, na may Diyos na umibig sa atin. Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Siya yung Diyos na pinatunayan kung gaano tayo kamahal. Siya yung makapangyarihang Diyos na
Magandang gabi po mga kapatid, maging sa mga na-invite po para sa ating online sambang gabi. Welcome po kayo sa gawain na ito. At ngayon ba lamang po ay bumabati na po ako ng Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ang pag-aaral po natin sa gabing ito ay nasa aklat po ng Galatia, chapter 4, verse 7. Maaring makipagbukas po kayo sa akin sa inyong mga Biblia, sa inyong mga tahanan. Ang sabi po sa Tagalog, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Sa NIV naman po, Galatians 4:7, so you are no longer a slave, but God's child, and since you are His child, God has made you also an heir. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa biyaya ng internet connection. Salamat po sa bawat isa na nakikinig ng iyong banal na salita at nakikilahok sa iyong gawain. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang natitirang bahagi, lalo na Panginoon ng bahagi ng pag-share ng iyong salita. Panginoon, nawa po ay bigyan mo kami ng focus, Lord God, at sinasansala po namin ng anumang distraction upang hindi po kami makapagtuon ng aming buong pansin sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong kadakilaan na naranasan namin at patuloy mong pinaparanas sa aming Panginoon. Maghari ka po sa aming mga buhay, mangusap ka po, Panginoon, at patuloy ang banal na Espiritu Santo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. John 3:16 sa NIV ang sabi po, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Apat na bagay po na nais kong share sa inyo mula sa verse na ito. At alam po natin na ang verse na ito ang pinakapuso ng Bible. Una po ay God loves. Mula po sa binasa natin, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, so God gave. Pangalawa po, God gave. That He gave His one and only Son. Pangatlo, we believe. Continuing the verse, that whoever believes in Him, yun po tayo. Pang-apat po ay we live, shall not perish, but have eternal life. So God loves, God gave, we believe, we live. Mula po dun sa dati nating kalagayan na tayo po ay nasadlak sa kasalanan, tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, inalis niya po tayo doon sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon. At ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, upang sa pamamagitan po ng kanyang pagkapako sa krus, ay matubos tayo sa ating mga pagkakasala. At tayo po bilang mga Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa ginawa na ito ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng eternal life. We will no longer perish, but have eternal life. God loves us, that God gave His one and only Son, so that we who believes in this gospel shall not perish, but have eternal life. At dahil po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, because we are saved by God through Jesus Christ, dalawang bagay po ang nais kong iwan sa inyo mula po sa verse natin sa Galatians 4:7. Una po dito ay, hindi na tayo alipin. We are no longer slaves. Before, we were once in the slave market. Hindi po tayo malaya. Nasa ilalim po tayo ng pamamahala ng kasalanan. Nasa ilalim po tayo ng kasalanan. Doon po wala tayong magawa. Hindi natin kayang alisin ang ating sarili mula sa sitwasyon na yon. Pero God, through Jesus Christ, purchased us out of the slave market. Inalis niya po tayo sa pagiging alipin. Tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan upang tayo na tumanggap ng katotohanan ito ay hindi na maging alipin pa muli ng kasalanan.
so that we will no longer be slaves to sin. At yun po yung magandang katotohanan na nawa po ay patuloy nating isapuso sa ating mga buhay, lalo na po sa kapanahunan na ito. Na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay inibig ng ating Panginoong Diyos. At ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang tayo po ay matubos sa ating mga pagkakasala. Na dapat po tayo ang tumanggap ng kaparusahan, pero inako po yung lahat ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay matubos sa ating pagkakasala. At God could have stopped there. Pwedeng tumigil na ang ating Panginoong Diyos na inalis niya tayo doon sa kasalanan. Inahon niya tayo sa kasalanan. Pwedeng tumigil na siya doon. Na after niya tayong i-purchased out of the slave market, He could have stopped there. Pero no. At salamat po sa Diyos dahil hindi siya tumigil doon. Ito po yung pangalawa na nais kong iparating sa bawat isa sa atin. At ito nga po ay tayo'y mga anak na, pinalaya na tayo sa kasalanan, at bilang mga anak, tayo'y mga tagapagmana na. Sa Galatians 4:7 po, sa verse natin na pinag-aaralan sa gabing ito, ang sabi po doon ay, hindi na mga alipin, at kung gayon, tayo'y kanyang mga tagapagmana na. Sa English po, sa NIV, since you are His child, God has made you also an heir. God didn't stop dun sa point na inalis niya tayo sa pagiging alipin. God elevated us to the place of sons and daughters. Sabi po sa Efeso chapter 1 verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa NIV po, in love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. He predestined us. Bago pa man tayo pinanganak, bago pa man tayo nasa sinapupunan ng ating mga nanay, pinili na po tayo ng ating Panginoong Diyos bilang mga anak. Bago pa malikha ang mundo, we are already chosen by God. He chose us to be His sons. And in the fullness of time, at a time God deemed fully right, pinadala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak. Verses 4-5, sabi po, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as children. God has already adopted us as His sons and daughters. From the Roman law until the current law of the land. Sa Philippines po, I think it's the family code. Adopted children have the same legal status and inheritance rights as biological children. So, kung ano po yung karapatan ng isang biological child, kapantay po yun. Kung ano yung karapatan ng biological child, ganun din po yung karapatan ng adopted child. And it is still existing yung batas na yon up to this time. Dati po, nung hindi pa tayo anak ng Diyos, nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, nung hindi pa tayo naniniwala sa kaligtasan, nung wala pa tayong kaligtasan, we had no claims on our Father. Pero dahil po tayo ngayon ay adopted children na, and this is a pure gift from God. Hindi po ito dahil sa mga bagay na ginawa natin, kaya tayo naging anak ng Diyos. It's a pure gift from God. Ang kailangan na lang po natin gawin ay tanggapin yung katotohanan na yun. And this pure gift from God, dahil po dito sa pagiging adopted children natin, we now share God's or Jesus' kinship and inheritance. Galatians chapter 3 verses 28 hanggang 29, NIV po. It says here, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. As believers, tayo po na mga mananampalataya na,
Jesus changed our identity from being a slave to heir. Mula sa pagkaalipin, papunta sa tagapagmana. Every believer is now made a child of God through our faith in Christ Jesus alone. And we are promised of inheritance as an heir. We are assured na bilang mga anak ng Diyos, we are entitled as heirs. At kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayo. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, meron tayo ng lahat ng bagay. Dahil tayo ay tagapagmana. Because we are heirs. Kaya wala nang reason para bumalik pa tayo dun sa pagiging alipin. There is no more reason for us na bumalik pa sa mga dati nating gawa, sa mga kasalanan na ginagawa natin dati. Dahil tayo ay niligtas ng ating Panginoong Hesukristo, because we are redeemed by Jesus Christ. Wala nang dahilan para bumalik pa tayo. We are adopted child of God. Tayo'y kanyang mga anak na. Tinuring na niya tayong kanyang mga anak. At dahil doon, bilang mga anak, tayo'y kanyang tagapagmana. Dito po nag-uugat yung ating confidence, yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan, at yung ating pag-asa na alam natin na tayo'y bilang mga tagapagmana, one day, we will inherit kung ano man yung estate ng ating Father. Yung kingdom ng ating Father. Tayo'y mga tagapagmana. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, meron po tayong pag-asa na once we go to heaven, pag nakapiling na natin ang ating Panginoong Diyos, andun na po lahat ng perfect na mararanasan natin. Wala nang sakit, wala nang paghihirap, wala nang pagdadalamhati. Magpupuri na lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. Sasambahin natin siya habang buhay. Kaya mga kapatid, ngayon po, alam ko, busy po tayong lahat sa mga ginagawa natin for preparation sa darating na Christmas season. Pero nawa po, wag mawala sa ating isipan kung ano ba yung reason behind the season. At walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya magandang gabi po sa ating lahat. Nakikigalak po ako sa inyong lahat. Patuloy po na pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Sa Diyos po.